Kataganang Buhay, Agosto 2024. Panginoon, mabutit naririto tayo. Patungo sa Jerusalem si Jesus at ang kanyang mga alagad nang ipahayag niya na ito ang lugar kung saan siya magdurusa, mamamatay at muling mabubuhay. Tumutol si Pedro at nagpahayag ng pagkabalisa at kawalan ng pangunawa. Pagkatapos, isinama siya ng guro, si Jesus, kasama sina Santiago at Juan, at umakyat sa isang mataas na bundok kung saan siya nagpakita sa tatlo na nababalot ng kakaibang liwanag. Ang mukha ni Jesus ay nagliwanag na tulad ng araw, at si Moises at ang propetang si Elias ay nakikipag-usap sa kanya. Pinarinig ng Ama ang kanyang tinig mula sa isang maliwanag na ulap at inanyayahan silang makinig kay Jesus, ang kanyang minamahal na anak. Nang masaksihan ni Pedro ang nakamamanghang pangyayaring ito, ayaw na niyang umalis at napabulalas. Panginoon, mabutit naririto tayo. Inaanyayahan ni Jesus ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan na magkaroon ng isang di malilimutang karanasan na lagi nilang pahahalagahan. Marahil tayo rin ay mamanghat na antig ng maranasan ang presensya at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maaaring nagkamit tayo ng kagalakan, kapayapaan at liwanag, at ninais natin na sana'y hindi na matapos ang gayong mga sandali. Madalas tayong magkaroon ng mga ganitong karanasan kasama ang ibang tao o dahil sa kanila. Sa katunayan, ang tugunang pagmamahal ay umaakit sa presensya ng Diyos dahil gaya ng ipinangako ni Jesus, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroroon ako sa piling nila. Minsan, sa mga sandaling ito ng pagpapalagayang loob sa Kanya, ipinakikita sa atin ng Diyos ang ating sarili at pinapaunawa sa atin ang mga pangyayari. Para bang nakikita natin ang mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang mga mata. Ibinibigay sa atin ang mga ganitong karanasan upang tayo ay magkaroon ng lakas na harapin ang mga paghihirap at hamon na ating nararanasan sa ating paglalakbay sa buhay. Nagbibigay ang mga ito ng katiyakan na tiningnan tayo ng Diyos at tinawag upang maging bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan. Sa katunayan, pagkababa ng mga alagad mula sa bundok, magkakasama silang pupunta sa Jerusalem kung saan naghihintay sa kanila ang maraming tao na puno ng pag-asa. Subalit, makatatagpo rin sila ng mga di inaasahang problema, pagtutol, pagkapuot at pagdurusa. Doon sila'y ikakalat at ipadadala sa kaduluduluhan ng mundo upang sumaksi sa ating huling tahanan, ang kaharian ng Diyos. Masisimulan nilang buuin ang tahanan ng Diyos sa mga tao dahil sila'y nakipamayan sa bundok kasama si Jesus. Panginoon, mabutit naririto tayo. Bumangon ka at huwag matakot. Ito ang paanyaya ni Jesus sa pagtatapos ng mahiwagang karanasang ito. Ganyan din ang sinasabi niya sa atin. Tulad ng kanyang mga alagad at kaibigan, kakayanin nating harapin ng buong tapang ang hinaharap. Ganito rin ang nangyari kay Kiara Lubick. Matapos ang isang bakasyong puno ng liwanag na inilarawan bilang paraiso ng 1949, dahil sa isang kakaibang pag-unawa sa mga misteryo ng pananampalataya at malalim na kamalayan sa presensya ng Diyos sa munting komunidad na kasama niya sa pagpapahinga. Ayaw rin niyang bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, buong sigasig pa rin niya itong ginawa dahil natanto niya na dahil mismo sa karanasang iyon ng kaliwanagan,
kailangan niyang bumaba sa bundok at maging instrumento ni Jesus sa pagbuo ng kanyang kaharian. Nangangahulugan itong pagdala ng kanyang pagmamahal at liwanag sa mga sitwasyong kung saan ito'y salat at pagharap din sa hirap at pagdurusa. Panginoon, mabutit naririto tayo. Kapag tila binabalot tayo ng kadiliman, alalahanin natin ang panahong niliwanagan tayo ng Panginoon. Kung hindi pa natin nararanasan ang kanyang pagiging malapit sa atin, hanapin natin ito ngayon. Magsikap tayong umakyat sa bundok upang makatagpo siya sa ating kapwa. Sambahin sa ating mga simbahan at pagmasdan din sa kagandahan ng kalikasan. Nariyan siya lagi para sa atin tulad ni Pedro, Santiago at Juan. Sapat nang maglakbay tayo kasama niya at mapagpakumbabang makinig sa kanya.